Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakaganda at maaksyong pelikulang Hunting Jessica Brooke. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita sa isang unit ng militar na naghahanda para sa isang delikado at lihim na misyon. Ang kanilang target ay ang pinakamalaking armadong grupo na sangkot sa droga at child trafficking. Ayon sa kanilang intel, si Sergey, ang nakababatang kapatid ng mga lider ng milisya na sina Ivan at Lazar, ay nagtatago sa isang kuta malapit sa kabisera. Ang kanilang plano ay dukutin si Sergey, pilitin itong magsalita at alamin ang lahat ng sikreto tungkol sa operasyon ng kanyang mga kapatid. Pinangunahan ni Riggs, ang leader ng grupo, ang plano. Malinaw na ipinaliwanag niya na ang misyong ito ay hindi opisyal at walang anumang record. Ibig sabihin, walang ibang nakakaalam sa operasyon kundi sila lamang, at kapag may nangyaring mali, walang tutulong sa kanila. Maingat silang lumapit sa target hanggang sa tuluyan nilang napasok ang kuta. Tahimik at mabilis nilang pinabagsak ang isang gwardya. Samantala, ang nag-iisang babae sa squad na si Jessica Brooke ay nahuli si Avex sa loob ng banyo at sinimulan itong pahirapan upang makuha ang lokasyon ng mga batang dinukot. Ngunit may isang bagay na hindi tama. Habang umiikot si Riggs sa loob ng lugar, napansin niya na masyadong tahimik ang paligid. Pakiramdam niya ay may mali at tila mas malalim na lihim na naghihintay sa kanila. Wala namang ibang taong naroon kundi ang patay na gwardya at si Sergey Avex. Sa pamamagitan ni Avex, nalaman nila na ang milisya ay kumikidnap ng mga bata. Inilalagay sila sa loob ng kabaong at live na ini-stream ang kanilang mga video habang binablockmail ang mga pamilya. At kapag hindi nakabayad ang mga magulang, ipinapa-auction nila ang mga bata. Habang inahalughog ng unit ang lugar, iginit ni Avex na nandoon lang mismo ang mga bata. Kasabay nito, may natagpuan silang live feed ng mga bata, kaya agad nilang sinimulang itrack ang signal upang matunton ang eksaktong lokasyon. Agad namang inutusan ni Riggs si Jessica na dalhin si Avex palabas upang maisama nila ito. Ngunit nang pumasok ang iba pang miyembro ng unit sa tinutukoy na lugar, nakakita sila ng isa pang kabaong. Nang buksan nila ito, tumambad ang isang laptop sa loob. Doon napagtanto ni Riggs ang katotohanan na bitag lamang ito. Sinubukan nilang umatras agad, ngunit biglang nagsara ang mga pinto. Ilang segundo lang ang lumipas, naghagis ng granada ang milisya at sabay-sabay silang inatake. Isa-isang napatay ang mga kasamahan ni Riggs. Pagkatapos, dumating si Lazar at iniutos sa kanyang mga tauhan na tapusin ang sino mang makitang buhay. Sa gitna ng putukan, nakatakas si Sergey Avex. Si Jessica naman ay tinamaan ng bala. Nang subukan niyang kontakin ang kanyang mga kasamahan sa radyo, si Lazar ang sumagot. Sinabi nito na siya ang naglatag ng bitag at kusa silang pumasok dito. Nataranta naman si Jessica at desperadong naghanap ng paraan upang makatakas. Samantala, nagdiwang ang milisya sa kanilang tagumpay. Nakuha rin nila si Daniel, isa sa mga miyembro ng squad na himalang nakaligtas sa pagsabog ng granada. Nang marinig ni Jessica ang boses ni Daniel, napahinto siya, nahati ang kanyang isip. Babalik ba siya upang iligtas ito o tatakbo palayo habang sugatan at nanganganib ang sariling buhay? Sa kabila ng kanyang sugat, tumanggi si Jessica na sumuko. Nagpasya siyang bumalik, lalo na nang bantaan siya ni Lazar na papatayin kung hindi siya susunod. Dahan-dahan siyang lumapit at nakita niya si Ivan, ang isa sa magkakapatid. Sa isang iglap, inatake niya ito at agad na napatay. Napigla si Sergey at Lazar nang masaksihan ang pagkamatay ng kanilang kapatid sa harap mismo ng kanilang mga mata. Mabilis na nagtago si Jessica, ngunit maya-maya ay nakarinig siya ng putok ng baril at doon niya napagtanto na pinatay na ng mga ito si Daniel. Lumipas ang 12 taon. Sa South Africa, makikita si Jessica na namumuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan kasama ang kanyang kaibigang babae na nagngangalang Kim. Pinag-uusapan nila ang isang lawin na minsang iniligtas at inalagaan ni Jessica bago niya ito pinakawalan.
Ngunit ng mga sandaling iyon, ang tawag sa kanya ni Kim ay Linda. Tahimik at payapa ang buhay ni Jessica sa South Africa. Mula sa pagiging miyembro ng isang lihim na unit ng militar, naging tagapagtanggol siya ng mga taga-nayon laban sa mga mababangis na hayop. Isang simpleng buhay, malayo sa karahasan ng kanyang nakaraan. Ngunit habang pauwi siya, matapos ihatid si Kim, napansin niya na mayroong sasakyang sumusunod sa kanya. Pakiramdam niya ay mayroong nagmamasid at unti-unting bumabalik ang takot. Sa sobrang tensyon, muntik na siyang makabangga ng isang sasakyan at napapreno ng biglaan. Ngunit ang sasakyan na pinaghihinalaan niya ay dumiretso lamang at hindi naman pala siya sinusundan. Doon niya naisip na baka nag-overreact lang siya. Pagdating sa bahay, muling sumiklab ang kanyang anxiety at hindi siya mapakali. Nang masugatan ang kamay ng kanyang anak at mapasigaw, agad siyang kumuha ng kutsilyo at nagmamadaling lumabas, handang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Ngunit sinabi ni Nikki na maliit lang ang sugat na iyon. Ipinaliwanag naman ni Jessica na iisa lang ang paraan na alam niya para protektahan ang mga mahal niya sa buhay. Ang paraan na kinasanayan niya noon, maging handa, lumaban at huwag magtiwala kanino man. Kinabukasan, nakatanggap si Kim ng tawag tungkol sa isang kobra na nagtatago umano sa loob ng isang bahay. Pagdating nila roon, napag-alaman nila na isa lamang itong ordinaryong ahas na hindi makamandag. Maingat nila itong hinuli at umalis pagkatapos. Ngunit bigla silang hinarang ng grupo ng isang lalaking nagngangalang Henry. Siya ang drug trafficker na ipinahuli ni Jessica 2 taon na ang nakalipas at ngayon ay nais maghiganti. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, may isang lalaking sumulpot at inatake si Henry at ang mga tauhan nito. Walang iba kundi si Daniel, ang dati niyang kasamahan sa militar na akala niya ay patay na. Hindi makapaniwala si Jessica at agad niya itong niyakap. Nang mga sandaling iyon, sinabihan niya si Kim na mauna nang umuwi kasama ang mga kagamitan at pinakiusapang bantayan si Nikki hanggang sa makabalik siya. Nagulat naman si Nikki na may kaibigan pa pala ang kanyang ina bukod kay Aunt Kim. Nag-usap ng masinsinan sina Jessica at Daniel tungkol sa nangyari matapos ang operasyon. Ayon kay Daniel, nagising siya sa isang hospital kung saan iniimbestigahan siya ng isang pulis mula sa Angola. Nang siya'y gumaling, ikinulong siya ng 12 taon sa isang bilangguan sa Luanda. Dito natin malalaman na may relasyon pala ang dalawa bago pa mangyari ang misyon. Doon siya nakipagkaibigan sa mga gang na kalaunan ay tumulong sa kanyang makatakas. Sinabi rin niya na hinahanap niya ang anumang record ng kanilang misyon ngunit wala siyang natagpuan. Dito niya napagtanto na tama si Riggs, hindi kailanman naitala ang operasyon. Tinanong niya si Jessica kung nag-asawa ba siya o nagkaroon ng anak, ngunit nagsinungaling siya at sinabing mag-isa lang siyang namumuhay at maayos na ang kanyang buhay. Sinubukan ni Daniel na balikan ang kanilang dating relasyon, ngunit sinabi ni Jessica na matagal na iyon at tinanong kung ano ba talaga ang pakay nito. Nang tanungin naman niya kung paano siya natuntun nito, sinabi ni Daniel na alam niya na ang Linda Harper ang isa sa paborito niyang alias. Hinanap niya ang pangalang iyon sa mga talaan hanggang sa matagpuan siya. Ipinaliwanag ni Daniel na ang gang na tumulong sa kanyang makatakas ay may hinihinging kapalit. Kailangan nila ang tulong ni Jessica para hulihin ang isang high-value target sa Congo. Mariin naman siyang tumanggi. Sinabi niya na hindi na siya ang dating Jessica at wala na siyang maitutulong. Sinabi niya na iwan na lang nito ang numero at tatawag siya kapag nakapagdesisyon na. Ngunit habang nag-uusap sila, palihim naman siyang nagte-text kay Kim. Nang pilitin siya ni Daniel na magbigay agad ng sagot, iginiit niya na kailangan niya nang umalis. Sumakay siya ng kanyang sasakyan, nanginginig sa takot at agad na sinubukang tawagan si Kim. Ngunit bigla na lamang may sumulpot sa likod niya at sinakal siya. Lumalabas na si Daniel ay sinusundan siya kasama ang iba pang miyembro ng gang. Dinakip nila si Jessica at mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Ngunit habang nasa biyahe, napansin ni Daniel ang wallpaper ng kanyang cellphone. Larawan ni Jessica kasama ang kanyang anak at biglang nag-iba ang kanyang ekspresyon. Dinala nila si Jessica sa isang armadong kampo at doon lumitaw ang pinakamalaking sorpresa. Si Lazar, ang pinuno ng milisya, 12 taon na ang nakalipas, ay buhay pa at siya ang nasa likod ng lahat. Sinabi ni Lazar na hindi niya kailanman makakalimutan si Jessica at matagal niya na itong pinapahanap. Ipinaalala nito na hindi niya kailanman mapapatawad ang pagpatay nito kay Ivan.
Ngunit mas mabigat ang sumunod na revelasyon. Si Daniel ay matagal na nakikipagsabuatan sa kanila. Pinagtaksilan siya nito at kusa siyang isinuko. Sinimulan ni Lazar na purihin si Ivan, ang mga proyektong pinamumunuan nito at ang mga tahanang itinayo nito na para bang isang bayani ang kanyang kapatid. Ayon sa kanya, dahil sa ginawa ni Jessica, naputol ang lahat ng tulong at suporta na ibinibigay ni Ivan. Pagkatapos, dumating si Sergey Avex. Galit na galit si Jessica dito at isinumpa ito. Sinabing namatay ang buong kupunan niya dahil dito. Ngunit itinama siya ni Lazar. Sinabi nito na hindi lahat ay namatay dahil may isang nakaligtas at iyon ay si Daniel. Sinakal siya ni Lazar at bumulong ng malamig na banta. Hindi siya papatayin hanggat hindi nito pinahihintulutan. Sinabi nito na pahihirapan siya, hihiwa-hiwain at susunugin hanggang sa magmakaawa siya na wakasan na ang lahat. Pagkatapos, iniwan nito si Jessica sa kanyang mga tauhan upang paglaruan at lumabas ng silid. Sa labas, nakaupo si Daniel habang naninigarilyo at halatang balisa. Nilapitan siya ni Lazar at pinaalalahanan na iniwanan siya ni Jessica noon upang mamatay. Si Lazar ang nagligtas sa kanya at kumupkop sa loob ng 12 taon. Nagsimula namang magduda si Lazar. Inutusan niya si Mateo na bantayan si Daniel dahil hindi niya ito lubos na pinagkakatiwalaan. Pagkatapos ay binigyan niya si Daniel ng pahintulot na kausapin si Jessica at tanungin kung bakit niya iyon ginawa. Ngunit sinabi ni Daniel na kailangan niya munang ayusin ang kanyang isip. Makalipas ang ilang sandali, nilapitan ni Daniel si Jessica. Tinanong kung bakit hindi niya sinabi na may anak siya. Ipinakita niya ang cellphone nito na may wallpaper ng larawan nilang mag-ina. Tinanong siya ni Jessica kung may isinuwalat ba siyang impormasyon tungkol sa kanya. Sinigurado naman ni Daniel na wala at inamin na kung nalaman niya na mula pa sa simula na may anak siya, hindi na sana niya ito ginawa. Nagmakaawa naman si Jessica na tulungan siya at tawagan ng pulisya. Ngunit sinabi ni Daniel na walang signal sa buong lugar at ang pinakamalapit na koneksyon ay milya-milya ang layo. Bigla siyang sumabog sa galit. Sinigawan niya si Jessica at sinabi na wala itong ideya kung paano siya nabuhay sa loob ng 12 taon na may dalang pakiramdam ng pagtataksil matapos siyang iwan nito. Dagdag pa nito na karapat-dapat lang sa kanya ang nangyayari ngayon. Pagkatapos ay pinalo niya ito ng bote sa balikat, saka sinipa ang isang piraso ng basag na salamin palapit sa kamay nito bago umalis. Sinadya ni Daniel na pagmalapitan si Jessica sa harap ni Mateo, ngunit sa kabila noon nag-alala ito sa kanya kaya't iyon na lamang ang naisip niyang paraan upang mailigtas nito ang sarili. Pagsapit ng gabi, sinimulan ni Jessica na putulin ng tali gamit ang bubog na sinipa ni Daniel palapit sa kanya. Samantala, si Mateo ay nagyayabang sa labas. Sinabing si Jessica ang nag-iisang babae sa kampo. Para malinis ang paligid, inutusan niya ang ibang gwardya na magpatrolya sa perimeter. Pinasok niya sa silid ang babae upang pagsamantalahan, ngunit hindi niya alam na nakalaya na pala ito. Agad siyang inatake ni Jessica. Nang subukan niya itong patayin, mabilis naman itong nakatakas. Nagkagulo ang buong kampo at nagmadaling tumakbo ang lahat, pati si Daniel patungo kay Mateo. Ngunit sa halip na aminin ng totoong nangyari, agad nitong inakusahan si Daniel na tinulungan si Jessica at iniutos sa kanyang mga tauhan na arestuhin ito. Sa gitna ng madilim na gabi, walang lingon-lingon na tumakbo si Jessica palayo sa kampo, diretso sa masukal na gubat. Habang hinahabol siya ng takot at galit, paparating naman si Lazar. Gusto sanang patayin ni Sherry, ang asawa ni Lazar si Daniel, pero pinigilan ito ni Lazar. Para sa kanya, si Daniel ang pinakamagaling na hayop na napaamo niya sa loob ng maraming taon at alam niya kung paano ito kontrolin. Tinipon ni Lazar ang kanyang mga tauhan. Sinabi niya na binigyan sila ni Daniel ng pagkakataong subukin ang kanilang kakayahan, isang tunay na pangangaso. Pero binalaan niya ang mga ito na huwag maliitin si Jessica at igalang ang kakayahan nito. Kailangan nilang maabutan ito bago pa tuluyang makalayo sa kampo. Inutusan naman ni Lazar na maiwan si Sherry upang bantayan si Daniel. Samantala, habang tumatakbo, napako ang isang binti ni Jessica dahilan upang bumagal ito. Sa sandaling iyon, nakita siya ni Vic, isa sa mga tauhan ni Lazar. Hinabol siya nito sakay ng motorsiklo at pinaputukan. Pero mabilis mag-isip si Jessica. Kumuha siya ng kawad mula sa bakod ng kampo. Itinali niya sa puno.
At nang dumaan si Vic, sumabit ito at bumagsak ng maluba ang katawan at nag-agaw buhay. Hindi naman nagdalawang isip si Jessica, binalikan niya ang bangkay, kinuha ang bota at bag nito at sinubukan niyang paandarin ang motorsiklo pero wasak na ito. Nang makakita siya ng ilaw ng sasakyan sa di kalayuan, muli siyang tumakbo. Sa loob ng kotse, kausap ni Lazar si Joey. Sinabi niya na nasa unahan lang niya si Jessica pero hindi siya nito nakikita. Inutusan niya si Joey na bantayan lang muna ito hanggang sa dumating ang iba pero nagmatigas si Joey. Sinundan niya si Jessica ang mag-isa. Habang tinatali ni Jessica ang duguan niyang kamay, sinamantala ni Joey ang pagkakataon. Inatake niya ito at paulit-ulit na sinuntok at iniisip na mahina at madaling pabagsakin ang babae. Hindi niya pinansin ang babala ni Lazar at doon napatay siya ni Jessica. Samantala, natagpuan ni Lazar ang bangkay ni Vic at ang bitag na ginawa ni Jessica. Napansin din niya na pinutol nito ang hose ng gasolina ng motorsiklo upang hindi na ito magamit. Ngunit may isa pang nakakita sa kanya, si Igor. Tinamaan niya si Jessica sa binti gamit ang pana pero nakaganti siya. Tinamaan ng balikat ni Igor at hinagisan ito ng molotov. Habang nagliliyab ang braso nito, nakatakas si Jessica. Nang malaman ni Lazar na dalawa na ang napatay sa kanyang mga tauhan, tinawagan niya si Sherry at inutusan ito na asikasuhin si Daniel. Sa oras na iyon, pinagbantaan ni Sherry si Daniel. Alam niya na may alam ito tungkol sa kahinaan ni Jessica pero naubos ang pasensya ni Daniel. Sinabi nito na 12 taon na siyang baliw na sumusunod sa kanila sa gubat at wala siyang alam sa buhay ni Jessica ngayon. Hindi naman naniwala si Sherry kaya't isa-isa niyang pinutol ang mga daliri sa paa ni Daniel habang pinapahirapan ito. Kinabukasan, nakarating si Jessica sa isang lumang kubo. Sinubukan niyang linisin ang sugat nito pero ang bakas ng dugo niya ang naging gabay ng mga humahabol. Nakita naman ni Jessica ang paparating na sasakyan. Ngunit sa huli, na-realize niya na patibong lamang ito. Nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril mula kay Igor at M. Sa gitna ng kaguluhan, sumabog ang kotse at nasunog si M. Sa huli, hinarap niya si Igor at gamit ang nahanap niyang crossbow ay napatay niya ito. Ilang sandali pa, dumating si Lazar at nalaman mula kay M na naghihingalo sa mga oras na iyon kung saan pumunta si Jessica. Pagkatapos makuha ang impormasyon, pinatay niya ito. Habang papalapit si Jessica sa syudad, isang tawag ang nagpahinto sa mundo niya. Ito ay si Sherry. Ipinadinig nito ang boses ng anak niya na si Nikki, dahilan upang mayanig ang buong katauhan ni Jessica. Natuntun nila ito gamit ang kanyang cellphone. Ayon pa dito, pinatay din nila ang kanyang kaibigang si Kim. Pagkatapos, nakausap niya naman si Lazar sa telepono. Pinababalik siya sa kampo kung gusto niyang mabuhay ang kanyang anak. Dahil walang no choice si Jessica, kaya't agad itong bumalik sa kampo. Sa kanyang pagbabalik, tumindi naman ang tensyon sa pagitan ni Lazar at Sergey. Nagalit ito at hindi sumang-ayon sa pagtakip sa bata, kaya't pinaratangan siyang duwag at mahina ni Lazar. Sa kanilang magkakapatid, ito pa lang ang hindi nakakapatay ng tao. Gusto niyang matuto ito, maging matapang at patunayan ng sarili. Pinaalala ni Lazar na kailangan nilang ipaghiganti si Ivan, ang kanilang kapatid. Samantala, sa isang kwarto, makikitang nakakulong si Nikki kasama si Daniel. Napansin ni Daniel ang isang military chain na nakasabit sa leeg nito. Inusisa siya nito at sinabi ni Nikki na gawa ito ng kanyang ina bilang alaala sa namatay niyang ama. Sinabi din ng bata na ayon sa kanyang ina, nagsakripisyo ang kanyang ama upang iligtas silang mag-ina. Dahil sa simpleng usapan, napagtanto ni Daniel ang katotohanan. Si Nikki ang kanyang anak. Alam ni Daniel na nagkamali siya at ang pinakamalaking kasalanan niya ay ang ilagay sa panganib ang sarili niyang pamilya. Sinubukan niyang hingi ng chain at pumayag naman ng bata dahil may isa pa itong kwintas na katulad din nito. Samantala sa gubat, muling hinanap ni Sergey at ang isa pang lalaki si Jessica. Nakita nila ang sinakyan nitong motor na wala ng gasolina at agad namang tumawag ang lalaki kay Lazar upang i-report ito. Sa oras na iyon, bigla namang tinamaan ng bala sa ulo ang lalaki habang kinakausap si Lazar. Ilang sandali pa, hinarap naman ni Jessica si Sergey at matinding labanan ang naganap.
Tinangka siyang lunurin nito, ngunit nagawang makawala ni Jessica at sinunog si Sergey ng buhay. Sa radyo, narinig ni Lazar ang sigaw ng kapatid at nagbanta si Jessica na isa-isa niyang papatayin ng lahat kung hindi pakakawalan ang anak niya. Nagsimulang mataranta si Lazar at magpakita ng kahinaan, lalo na matapos mamatay ang isa pang kapatid dahil sa kanya. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na maghukay ng libingan para kay Nikki. Inilagay nila ito sa loob at naglagay ng kamera sa ibabaw ng hukay at tinakpan ng lahat gamit ang kotse. Sa di kalayuan, nakikita ni Daniel ang ginagawa sa kanyang anak. Gusto niya itong tulungan, ngunit wala siyang magawa. Nilapitan naman ni Sherry si Lazar at sinabi na huwag itong malungkot dahil mamamatay din naman si Sergey dahil mahina ito. Nagalit si Lazar at muntik na siya nitong saktan, ngunit sinabi ni Sherry na siya na ang pupunta upang hanapin si Jessica. Ngunit hindi pumayag si Lazar at inutusan si Mateo na maghanda sa pag-alis. Sinabi ni Sherry na nasa loob ang mga susi ng kotse. Ngunit nang kunin ni Lazar ang mga susi, bigla niyang narinig ang kotse na umandar palayo. Tumakbo siya palabas, ngunit wala na si Sherry. Samantala, aksidenteng natapakan ni Jessica ang isang mina sa gubat. Mabuti na lamang at malayo siya at hindi napuruhan. Sa kabilang banda, tinawag ni Daniel si Lazar at pagpasok nito, sinuntok siya ni Daniel gamit ang kanyang malayang kamay at natumba ito. Pagkatapos, kinuha niya ang mga susi at pinalaya ang isa pa niyang kamay. Nagkaroon sila ng marahas na labanan. Halos masakal ni Daniel si Lazar, ngunit nakatakas ito at tuluyang sinaksak siya sa tiyan gamit ang isang kutsilyo. Bago umalis, sinabi nito kay Daniel na isa siyang traidor at hindi bayani. Samantala, nagising si Jessica at nakita si Sherry na nagmamaneho ng kotse habang nakatayo si Mateo sa ibabaw niya at may hawak na assault rifle. Mabilis niyang kinuha ang kanyang sandata, tumakas at nagtago sa likod ng puno at nagpaputok hanggang sa tamaan si Sherry. Pagkatapos ay tumaob ang kotse, ngunit ang pagkakamali niya ay ang pag-aakala na patay na si Mateo. Nilapitan siya ni Sherry, ngunit inatake siya ni Mateo mula sa likuran at marahas siyang binugbog. Sinabi nito na nakalibing na ang kanyang anak at huhukayin upang ito ay lapas tanganin. Ngunit nakawala si Jessica at kinuha nito ang kanyang baril at paulit-ulit siyang binaril hanggang bumagsak ang katawan nito. Nilapitan niya si Sherry na malubha ang sugat at alam niyang mamamatay na ito. Nag-alok naman si Sherry ng ceasefire kung ililigtas ni Jessica ang kanyang buhay, patatawarin siya ni Lazar. Ngunit hindi nito nalinlang si Jessica, pinatay siya nito ng walang awa. Tinawagan niya si Lazar at sinabi na napatay niya na ang kapatid at asawa nito. Pagkatapos ay sinabi niya na siya naman ang susunod. Tinipon ni Lazar ang kanyang mga tauhan at binalaan ng mga ito na darating si Jessica anumang oras. Inutusan niya na manatili sila sa pwesto at barilin ito sa sandaling makita nila si Jessica. Mabilis niyang tinipon ang kanyang pera, mga peking dokumento at mga gamit. Binuksan din niya ang live camera na nakatutok sa libingan ni Nikki upang matiyak na nakalibing pa rin ito. Kasabay nito, sinalakay ni Jessica ang kampo at pinagbabaril ang lahat ng makita. Hinarap siya ni Lazar, ngunit nanaig ang takot nito kaya kinuha niya ang kanyang mga gamit, sumakay sa kotse at mabilis na tumakas. Si Daniel na halos wala ng lakas ay inabot ang isang rifle at pinaputokan ang kotse ni Lazar. Tinamaan niya ito sa balikat at sa galit sinagasaan ni Lazar si Daniel at bumagsak ito sa lupa. Nang marating ni Jessica si Daniel, mahina nitong itinuro kung saan nakalibing si Nikki. Napansin niya naman ang chain sa kamay nito at napagtanto na alam na nito ang lahat. Mabilis niyang inalis ang kotse sa ibabaw at desperadong naghukay upang mailigtas ang kanyang anak. Sinubukan namang pabagalin ni Daniel si Lazar, ngunit binaril siya nito at sinabi na dapat ay hinayaan na lang kitang mamatay sa Angola tulad ng ginawa ni Jessica. Nakita ni Lazar si Jessica na naghuhukay at pinaputukan ito. Nagtago naman siya hanggang sa maubos ang bala nito, ngunit nilapitan siya ni Lazar at sinimulang bugbugin. Pagkatapos ay nakita niya ang kamay ng kanyang anak sa ilalim ng lupa. Desperado niyang sinubukan na hilain ito palabas, ngunit kinaladkad siya ni Lazar at ipinagpatuloy ang pananakit.
Sa huling sandali ng desperasyon, kinuha niya ang sungay mula sa bag nito at sinaksak ang lalaki na naging sanhi ng pagkamatay nito. Pagkatapos ay mabilis niyang hinila palabas ng libingan ng kanyang anak at tinulungan si Daniel at sumakay sila ng kotse upang umalis. Sa huling eksena, tinanong ng kanyang anak kung mayroon pa bang ibang grupo na maaari nilang makasalubong sa daan. Sinabi naman ni Jessica na posible, ngunit umaasa siya na hindi na nila kailangang pumatay pa ng iba. Ang moral lesson ng kwentong ito ay huwag ka basta-basta magtitiwala sa mga taong nakapaligid sa iyo, lalong-lalo na sa mga politiko na magnanakaw sa kaban ng bayan. Aray ko! Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito, ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel, ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon, ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan, ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.